For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For the beauty of each hour of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars of light. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For thyself best gift divine, to the world so freely given. For that great, great love of thine, peace on earth and joy in heaven. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise.
Maraming salamat, choir, sa napakagandang mensahe ng awitin. Alam kong pare-pareho naman po tayo ngayon na nakagown. So pagtiisan po natin ang mainit na panahon. Kasi sabi ko kay Kim, malamig na Kim, yung pala nung linggo lang. So, ayan. Anyway, hindi naman po sila nag-usap talaga. Kailangan mag-gown lang po talaga sila ngayon. Tayo manalangin. O Diyos na dakila, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Minsan pa, O Diyos, kami po ay na-bless sa isang awiting, mensahe ng awit na aming narinig. Patuloy kami, Panginoon, na makikinig ng iyong salita at igawad mong iyong banal na espiritu sa bawat isang makikinig at gayon din ang iyong tagapagsalita. Panginoon, salamat po, itong aming dalangin. Amen at amen. Ang ating pong teksto po doon sa gospel reading sa Mark 2 ay makikita po natin doon, may patungkol po ito sa pagngilin o kaya yung pagtatrabaho sa araw ng Sabat o kaya pagpapahinga. Alam natin nung unang panahon, marami tayong mga pagngilin na naririnig. At maging hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng bawat isa na tao. Tulad na lang yung Holy Friday. Ano po yung mga bawal na sinasabi nila? Huwag kumain ng karne. Ayan. Ano pa? Narinig ko pa po sa mga lolo noon ang pagngilin na huwag daw kayong mag-igib sa araw ng Biyernes Santo o maligo kasi may dugo. May dugo ang tubig. Huwag din kayong umakyat ng nyug kasi patay ang Diyos. Kaya yung mga panahon na yun, nag-iigib na sila ng yung Biyernes pa lang hanggang Linggo ay nag-iigib na po sila. Alam niyo po, yung tradisyon o kaya mga pagngilin na ito ay naranasan po namin doon sa aming pastor, lolong pastor namin, the Reverend Enrique Marcos. Tuwing Biyernes na po, trabahuhin mo na ang lahat. Maglaba ka na o hanggang Sabado. Kasi ingingilin mo sa 6:00 ng Sabado. Kasi Linggo na yon. Pag 6:00 na ng Sabado, hindi ka na magtatrabaho. Alam niyo mga bata naman kami noon, sinusunod po namin. Kasi ang tatay din namin, sinusunod niya ang magulang niya. Kailangan nagngingilin ka na noon. So ang ginagawa ng mga tao, mostly po sa Baguio Episcopal area po ito. Doon po kasi ako lumaki. Maging ang mga missionary, dala-dala rin nila yung upper room. Sa Ilocano, silid tikararag. Di ba, Noel? Pag 6:00 na, nagsisilid tikararag na araw-araw yon pag 6:00. Pag Linggo na ng umaga, alam niyo po yung nakita ko sa lolo ko, talagang niningilin niya, binabasa niya yung Biblia. Nakaupo sa bintana, tapos pag naglalaro kami, hindi pwedeng maglaro, hindi pwede kami mag-ingay pag nag-6:00 na ng Sabado, hanggang sa pananambahan. Pero napakagandang mga pagngilin yon na ginawa ng lolo namin. Kasi yung lolo po namin, sorry ha, kasi meron akong nakitang magandang ginawa niya. Ang Biblia po, pag binabasa namin ang Biblia, pag meron siyang gusto at ine-explain, kailangan mag-period ka, tuldok, kailangan magkama ka. Kasi alam niya yung binabasa mo kung may period at may kama. Sabi niya, paano kaya nalaman niya? Period, hinto, ganon siya, kama, mga ganon. Parang na-memorize niya yata yung Biblia. Pero high school graduate lang po siya noon yung lolo namin, pero ang tali-talino niya sa Biblia. Lahat po ay sinunod niya. Mula sa pagngilin, mula doon sa pagkain na dapat lutuin mo. Kaya alam ko po na ang isasaing na bigas, aabutin niya ng 3 araw kapag pinatakan mo ng suka. Hindi po masisira yun. Kakainin namin ng kinaumagahan hanggang 6:00 ng Linggo. Mga kapatid, ganun po yung mga pagngilin noong unang panahon.
mula Tabo, pupunuin po namin yun ng tubig. Napaka-importanting hindi maubusan kami hanggang hapon ng linggo. Ito pa ang napakalupit, mga kapatid. Kapag nanggaling na kami sa simbahan, kasi ang ulam namin, alam niyo po yung mga native na manok, itutusok tapos itutusok sa may kalan. At yun yung kakainin namin, hindi masisira kasi yun kahit 3 araw. Totoo, Manang Rose, di ba? Sa Baguio Episcopal po, karamihan po yan na tradisyon na ginagawa namin. Pagngilin sa paglilingkod o pagsamba sa araw ng Sabat. Mga kapatid, dito sa ating teksto, ngayon ay tinutukoy niya ang araw ng pamamahinga. Na sinasabi, hindi nyo sana hinaluan ng walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Sinasabi niya sa mga iskriba at mga pariseo. Anong sabi ng Diyos? Habag! Ang ibig ko, hindi ang hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. So dito makikita natin yung salita ng Diyos na ni-revise. Na-revise niya ng pagdating ng ating Panginoon. Kasi yung mga batas noon, nung dumating ang Diyos, kitang-kita natin mga kapatid, yung mga salita, kung ano ang nararapat at kung ano yung na-revise. Alam natin ano nangangaral ang Panginoon? Ano ang mga ibinawal sa ating teksto? Bawal kumain. Di ba? Ang mga Hudyo sa panahon ng pamamahinga. Pero, anong ginawa ng Diyos? Sinalungat niya ng ating Panginoon ang kautusang ito. Kung ang mga saserdote, hindi sila nagkakasala kasi pwede naman silang kumain. Bakit hindi sila nagkakasala? Hindi po ba mas higit ang mga alagad ng Panginoong Hesus na kumain kasi alagad ng Diyos? Pero bakit bawal sa kanila, lalo na kay Hesus? Ang sabi ng Diyos, higit na dakila sa alinmang bagay ang ginagawa ninyo. Ang Panginoon mismo ang nagsabi nito. Ibig sabihin lamang, hindi naman binago, inayos niya sa tama at pwedeng gawin at sundin ng tao. Ibig sabihin ni Jesus, kung papaano isasabuhay at ano ang binibigay ng Diyos sa tao para mabuhay. Kaya napakalinaw ang sinabi ni Jesus, ang ibinigay ko sa tao sa kapanahunang ito ay kaligtasan at mabuhay. Kung susundin yung batas na yun, anong mangyayari sa tao? Ang gusto ng Diyos ipahayag at itinuro ang kaligtasan at ang mabuhay. Balikan natin ang John 10:10. Anong sabi? Naparito ako upang bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Nangangahulugan na ang concern ni Jesus, mga kapatid, ay ang buhay ng tao, hindi kung ano yung batas. Sa totoo nga lang naman, mga kapatid, alam naman natin kasi ang sitwasyon sa panahon na yon. Na ang mga iskriba at mga pariseo, alam naman natin, ang kanilang ginagawa ay sinusubaybayan lagi ang ating Panginoon. Kung ano ang paglabag at ano ang utos na hindi gagawin ng Diyos. Pinupuna nila. At yun ang pinakamalaking problema. Parang bawat kilos ng mga alagad, bawat kilos ni Jesus, puna. Kaya ang sabi ni Jesus, inulit niya ulit, bakit ang mga saserdote ng templo, kumakain sila? Bakit hindi naman sila napaparusahan at nagkakasala?
sa kanilang ginagawa? At bakit ako'y tinitingnan nyo at ang aking mga alagad sa kanilang ginagawa? Bagamat sila'y lumalabag sa kautusan, sila mismo na mga saserdote na lumalabag ng kautusan, sila lang din yung hindi napaparusahan. Unfair, di po ba? Napaka-unfair naman sa ating Panginoon. Kaya nga ang nangyari sa lahat ng pagkilos ng ating Panginoon ay pinupuna. Parang wala ng tama ang ginagawa ng Diyos sa kanyang pagbabalik dahil ito ang gustong mangyari ng mga eskriba at Pariseo. Laging puna roon, puna dito, puna sa lahat, puna. Laging binibiro nila, puna share. Di ba may pastor tayong puna share? Puna share doon at dito. Mga kapatid, isipin po natin kung ano ang pagdating ng Panginoon sa lupa at nagkatawang tao upang mabigyan ang pagkakataon ng tao na matutunan ang mga bagay-bagay na itinuro ng Diyos. Hindi yung matutunan yung maling landas. Isipin natin mga kapatid, ang kautusan. Tinuruan pa nila si Jesus kung ano ang dapat niyang gawin. Correct? Alam natin mga kapatid sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, yung direksyon ng Diyos, ng kanyang daladala, at ibig baluktutin ng mga eskriba at Pariseo. Hindi nila natututunan, hindi nila alam kung ano yung nararapat. Minsan ganyan ang tao. Gusto natin baluktutin ang salita ng Diyos para sa atin. Di po ba? Pag binasa mo yung Biblia, kailangan may interpretasyon ka para sa iyong sarili. Hindi para doon sa itinuturo ng salita sa buhay ng tao. Tapos, dahil ikaw ay laging sa simbahan, syempre, ikaw naman ngayon ang susundin dahil ikaw nga ang nakakaalam ng batas o ang pagngilin ng paglilingkod o pagpananambahan sa ating Panginoon. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng Diyos mula sa ating teksto kung paano tayo nilikha ng Diyos na nasa ibabaw ng batas. Kung paano tayo nilikha ng Diyos na mas mahalaga kahit sa anumang batas, na tayong mga tao ay nilikha ng Diyos upang bigyan ng maayos at magandang pamumuhay sa mundong ito. Hindi upang pahirapan. Kaya nga ang mga batas na ginawa, hindi upang tayo ay alipinin. Ang batas ay ginawa upang tayo ay palayain. Ang batas, mga kapatid, ipinapaalala ng ating teksto ay ginawa hindi upang tayo ay pahirapan. Yung sinasabi ko kanina na ginawa ng lolo namin, hindi naman namin paalam po noon, hirap, kakainin mo yung malamig na kanin. Tapos kapag bumili ka sa tindahan ng sardinas, inihalo mo sa malunggay, hindi siya kakain kasi nagtrabaho ka. Bumili ka sa tindahan ng araw ng pamamahinga. Hindi tayo, ang batas ay ginawa hindi upang tayo ay pahirapan, kundi para tayo ay gawing maayos at mapabuti ang ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala lamang sa atin ang mabuting balita na ang batas ang siyang dapat masunod at hindi ang literal, yung literal na kahulugan ng bawat batas. Ibig sabihin nito, may puso ang batas. Ang batas ay nilikha upang palaguin, upang iangat, upang payabungin ang buhay ng isang tao. Maliwanag po. Mas mahalaga pa rin ang tao. Kaya nga sa ating teksto sinabi ni Jesus, ano naman kung hindi ako sumunod sa batas?
tungkol sa pag-alay, nabusog naman ang mga tao. Nabigyan naman ng pagkakataon ang tao na mapaunlad ang kanyang buhay at maiayos pa ang kanilang mga sarili. Yun yung opinyon ng ating Panginoon. Ano naman kung hindi sumunod ang batas ng pamamahinga? Higit naman mga kapatid na mahalaga ang pangangailangan ng tao. Ibig sabihin lamang nito na pwede naman nating parangalan ang Diyos sa mga maliliit na bagay na ginawa natin sa buhay na ito. Pwede naman nating parangalan ang Diyos sa anumang pagkakataon, anumang sitwasyon na nandoon tayo, saan ka mang sulok, kahit hindi araw yaan mga kapatid, ng panahon ng pagpapahinga, ang pagpili ng pagpaparangal sa ating Panginoon ay pwede namang parangalan ito nasaan ka mang sulok. Kahit hindi araw ng Sabat, ang mahalaga ay meron tayong panahon upang parangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Ito po ang maliwanag, mga kapatid, ang gusto ng Diyos. Huwag tayong paalipin sa batas na sinusunod natin. Kaya nga kung minsan nakakalungkot, nakikita mo maraming mga Kristiyano sa kanilang pagsunod sa batas, sa simbahan, nagkakaroon na tuloy ng discriminating yung mga tao. Kaya ang kailangan, paano mo mai-closer ang tao sa Diyos? Kahit hindi araw ng pagpapahinga, anumang oras, anumang panahon, mga kapatid, walang bawal sa Panginoon kung ito'y nakakabuti sa tao. Yun lamang ang gustong sabihin ng mensahe sa umagang ito. Sa buhay nating ito, kailangang alam natin, ano nga ba ang mas mahalaga? Yung ating tunay na pagkalinga sa ating kapwa at pag-ibig sa kapwa? O yung batas? Di po ba mas higit na nalalaman natin ang tunay na pag-aaruga, ang tunay na kalinga at tunay na pagmamahal sa ating kapwa? Mga kapatid, ito ang nararapat. Hindi kung anuman yung batas na naibabawal, na ito naman ay walang kaugnayan sa pagdating ng Panginoon nung siya ay itinuro ng lahat. Yung sa lesson nga natin kanina sa Sunday School, yung panahon ni Moses, sila ng batas, 300 plus. Pero, ginawang 10. Nung dumating ang Diyos, ginawang 2. Ulitin ko mga kapatid, ang sinabi ni Jesus, ang batas na ginawa para sa tao, ang batas ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa batas. At ang batas ay nilikha ng tao upang pagyabungin, palayain, at pagandahin ang buhay ng tao. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Nasa panahon tayo ng banal na hapunan, na noong gabing ipinagkanulo siya ay kumuha ng tinapay at magpasalamat ay binahagi at ibinigay sa kanyang mga alagad na sinabi, "Kumuha, kumain kayo. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." At gayon din naman, pagkahapunan kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila. At sinabi, "Inumin ninyo ang lahat ng ito, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan, na nabubo para sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa tuwing iinom kayo sa pag-aalaala sa akin." Amen. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay,
si Kristo ay muling darating sa huling tagumpay. Ibuhos mo nawa, O Diyos, ang inyong Espiritu sa amin na narito at sa mga kaloob na tinapay at saro. Gawin mong itong maging laman at dugo ni Kristo para sa amin, upang kami ay maging katawan ni Kristo para sa mundo na tinubos ng kanyang dugo. Gawin mong kaisa kami ni Kristo, kaisa sa isa't isa at kaisa sa ministeryo ng buong mundo, hanggang sa dumating si Kristo sa huling tagumpay at makasalo kami sa kanyang dulang sa kalangitan. Amen at amen. Walang hanggang Diyos, pinapasalamatan ka namin dahil sa banal na misteryong ito, na inyong ipinagkaloob ang inyong sarili para sa amin. Loobin mong humayo kami sa mundo sa bisa ng kapayapaan ng iyong banal na Espiritu, upang aming maibigay ang aming mga sarili para sa iba. Amen. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single lamb that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng aming pananambahan, sa panahon ng paglapit namin upang magpasalamat sa iyong kabutihan, narito, O Diyos, masdan mo ang iyong mga anak na lumapit, na natili sa kanilang mga upuan. Subalit diringgin mo, O Diyos, ang kanilang mga karaingan sa umagang ito, ang kanilang mga ipinagpapasalamat, ang kanilang mga dalangin at hiling sa iyo, O Diyos, ay iyong pakinggan. Salamat sa iyong kabutihan at pagpapala na lagi naming tinatanggap. Sa kabila, Panginoon, na kung minsan marami rin kaming pagkukulang sa iyo.
Ngunit sa habag mo, Panginoon, tinatanggap namin ang lahat ng iyon at ipinapaunawa mo sa amin kung ano ang nararapat naming gawin. Dakila ka nga, Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat tuwing nakakaranas kami ng kalumbayan sa buhay, nagkakaroon po kami ng hindi nauunawaang sitwasyon sa aming mga buhay. Hindi na namin nare-resolve ng mga problema, Panginoon. Ang lahat ng ito ay tinutulungan mo kami na tuwing lalapit kami sa iyo, Panginoon. Bukas ang iyong presensya para sa amin. Nararamdaman at nararanasan namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin, Panginoon, ang mga karanasan namin sa buhay na ito. Mapapait man, masasaya man, lahat ng ito, Panginoon, alam namin may katugunan sa lahat ng paglapit namin sa iyo. Kung kaya, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga kapatiran, ang bawat mga kaanib ng iglesyang ito. 10 ng kanilang mga pamilya na hindi nakadalo sa oras at panahon ng pagpapasalamat sa araw na ito. Ano man ang naging hadlang, O Diyos, ikaw ang nakakaalam. At kung paano mo kami pinagpala sa umagang ito, ay gayon din nawa ang tatanggapin nilang pagpapala mula sa iyo. Dakila ka, Panginoon, sa iglesyang ito. Sa lahat, Panginoon, ng aming mga tungkulin, na ito ay hindi para lamang sa amin, kundi, O Diyos, ang ikaw na aming tagapagligtas, ang siyang naitataas. At ikaw, O Panginoon, ang aming Diyos na kinikilala namin, na kung dumarating man ang kalumbayan, merong kagalakan. Kung dumarating man, O Diyos, na kami ay nagugulimihanan, merong Diyos na nagpapaunawa sa amin, nag-aabot ng kanyang kamay at sinasabi, halika anak, tanggapin mo ang aking biyaya sa iyong buhay. Panginoon, napakasarap sambitin, napakasarap pakinggan ang mga pangako mo. At yan ang tanging pag-asa ng bawat isa sa amin. Kung kaya't patuloy kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. At patuloy na ginagampanan, Panginoon, ang bawat mga tungkulin na ipinagkaloob mo sa amin, sa bawat isa na iyong mga anak. Muli kong itinatalaga ang bawat mga anak mong naririto sa kanilang mga buhay, sa kanilang darating pang maraming mga pagkakataon sa buhay. Ang buong sambahayan nila nawa, Panginoon, ang iyong gabay at kalinga ang kanilang tatanggapin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me near
Mga kapatid, kay Kristo ang walang hanggang paglilingkod at nagtapos ang ating pananambahan. Lalabas tayo sa kanyang templo, taglayin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya namang gagabay sa bawat isa sa atin. Saan man tayo tutungo, naroon si Kristo. Sumainyo nawa ang wagas na di magmamaliw ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na manlilikha, ang kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, ang patnubay at ang kapayapaang kaloob ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa ngayon at magpakailan-kailanman. Amen at amen. Amen.